Mga kwento ni Thelmo. Kitang-kita ko noon ang pagsalpukan nila Mang Kix at yung mga tumumbang sa akin. At may mga karunungan ng alipores ni Juan. Pero hanggang sa proteksyon lamang at pansamantala lamang yon. Dahil ang sinasandalan ng mga ito ay yung matapang na dumapo sa bubong. Kaya palang lakas ng loob noon kasi nga yun ang nagpipigil kay Mang Kix sa kanyang mga palipad hangin. Pero sa pisikalan pala ay wala namang ibubuga. Ngayong wala na yon, naapula kagad ang mga kasama. Dalawa na ang patay nun. Para bang naging isang dilubyo ang nakikita ko. Sa kasamaang palad ay kung sino pang walang taglay na tangan, yun pang nakatakas. Si Juan at ang dalawa pa. Kaagad naman naming iniligpit yung mga namatay. Ang kinagandahan lang sa aming lugar, malayo sa pagkabulabog. Malayo ang mga kapitbahay. Oo, at narinig nila ang putok ng baril pero walang alam ang mga ito sa kung ano ang totoong nangyayari nun. Sa gabing yun, Sir Seth, nag-usap kami. Itong mga sandali matapos malibing ang dalawang namatay. Sabi ni Mang Kix, muli daw kaming kikilos dalawa. Pero sa mga puntong yon, wala na daw kumpiyansa. Kapag nakita ay papatayin umano kaagad. Huwag na daw yung inaantay na mabaliktad ang sitwasyon kagaya na nangyayari sa amin noon. Doon ko na inamin ang lahat. Sinabi ko na kumikilos ako noon nang lingid sa kanilang kaalaman. Na marami na akong napatay. Binigyan ko ng linaw na baka ang pagsugod nila Juan ay dahil sa aking pinaggagawa. Pero aminado ako noon na walang nakakaalam na ako ang pumapatay ng paunti-unti. At nagmamasakali lamang ang mga ito dahil wala namang ibang kalaban kung hindi kami noon. Habang nagsasalita ako ay parabang papaluin na ako ng taluban ng itakno ni Mang Kix. Si Mama, nag-aapoy ito sa galit. Yung mga mata, bagamat nasaan yung tao pero kita ko yung panlilisik na parabang sasabog yung pagiging gabunan niya. Napabuntong hininga itong si Mang Kix ng pagkalalim-lalim na wari pagkatapos noon. Parang diablo. Inihanda ko ng dalawang kamay ko kasi nga baka hatawin ako noon. Inis na ang mukha ng matandang albularyo. Hanggang sa kumalma ito at sinabing wag na lang daw naming itutuloy ang pagtugis. Bagko sa ipagpatuloy na lamang daw ang ginagawa ko gawa ng mas lihim umano yon. Naiisip niya na kapag tinugis namin, mabubunyag lamang na ako talaga ang pumapatay ng palihim. Gumaan ang loob ko noon gawa ng alam ko sa sarili ko na may tiwala na itong si Mang Kix. Si Mama naman ay hindi nagsasalita. Nakatitig lamang ito at halatang alikaga. Habang ang Papa naman ay sumabat. Ang sabi nito ay wag daw dahil hindi daw siya papayag. Napamura pa ang tatay at dagdag pa nito. Dapat ay ipinaalam ko daw ang mga pinaggagawa ko noon. Papa, mawalang galang na pero kapag ipinaalam ko, hindi naman kayo papayag eh. Lalo na po itong si Mang Kix. Baka pausukan lang ulit ako nito. Tsaka Papa, malaki na ako at lahat ng ginagawa ko malinaw sa diwa ko na tama dahil kung hindi pa nun, di sana napahamak na ako habang kumikilos mag-isa, di ba? Tiwala lang po ang hihilingin ko. Para din naman po sa sarili kong buhay. Total, ako lang naman ng puntiryan nila eh. Bakit kinakailangan pang maraming madamay? Samantalang ako at ako lang naman po, di ba? Hayaan niyo po akong gawin ang gusto ko. Sa pamamarang ito, mas magiging panatag po ako. Kesa naman makitang pati kayo madadamay. Prangkahang wika ko nun. Walang ni isang nakapagsalita sa kanila. Kasalukuyan kaming nasa likod banda, sa mismong gilid ng tirahan ni Mang Kix at madaling araw na nun. Pagsapit ng umaga, para bang nabunutan ako ng tinik nun. Sa kauna-unahang pagkakataon,
Wala akong narinig sa mga magulang ko na mga pagpuna. Isang pahiwatig na dyan noong sinubukan kong puntahan ang bawat pwesto na pinagpupuslitan ng mga wakwak. Isang pahiwatig na din diyan ang pagpasok ko sa gubat at nakikita talaga nila ako noon. At higit sa lahat, yung pagmumungkahi ko na aalis at may gagawing hakbang. Wala silang reaksyon doon. Malaya ako. Si Mang Kicks noon ay parang iiyak. Nakikita ko sa mukha niya na nagpipigil lamang ito na punahin ako. Yung tipong naiinis na siya sa akin pero wala siyang reklamo. Pero doon naman ako lumalapit sa kanya. Siya naman kasi ang may alam sa mga may karunungan. Partikular lamang ito noong nalaman ko na may mga karunungan palang dala si Juan. Natakot na ako eh. Kaya syempre, ingat na ingat din. Gaya ng sabi ko, kalokohan ng mga pangontrang bawang, asin at kung ano-ano pa. Usok, naniniwala ako doon pero yung usok na ginagawa ng isang albularyo. Kasi nga, nilalagyan nila yun ng lana at ilang orasyon. Pero yung usok lang na karaniwan, ako, para lang kaming nagpapagpag mga aswang yan. Naninigarilyo pa nga yung iba eh. Parang tao lamang talaga kami mga aswang, Sirse. Maliban na lamang sa mga busaw. Yung mga busaw, para mga impacto mga yan. Parang sinapian ng kung anong nilalang at talagang mukhang taong grasang baliw. Tapos yan yung nagdadala ng sobrang bahong samyo. Yung mga aswang po, gaya ng sinabi ko ay tao lang. Nakikisalamuha, nakikibagay, at lahat ng mga kung anong luho at hilig ng normal, meron din sila. May mga aswang sobrang yaman eh. Maniwala po kayo sa akin. May aswang din na sobrang relihiyoso, pero hindi sila nakakapasok sa simbahan. Hanggang doon lang sa pananampalataya. Masakit sa balat ang salita ng Diyos, lalo na ang mga orasyon at presensya ng simbahan. Balik tayo sa kwento. Maraming paraan para makilatis kami. Sa mata, sa ngipin, sa mapusyaw na balat at sa pamamagitan ng orasyon, lalo na kapag may bakod at ginamitan ng lalaking papaya. Makikita ang pagkatao o pagkaaswang namin dyan. Yang tanim niya yan, hindi mo makikita sa bahay ng isang aswang, Sir Seth. Napakabisa niyan kapag ginawang bakod at merong orasyon. Titiklop kami mga aswang dyan. Pero yung kalamansi, nako hindi. Maayos yung aroma na tanim. Kasi nga syempre matinik yun at talagang ayaw namin yun. Maski nga mga tao, ayaw yun eh. Yung kalamansi ay mabisa sa lason. Tanggal ang lason dyan. At yung pagkain na para pang yanggaw, tanggal dyan. Mabibisto ang pagkain kumbaga. Naniniwala ako sa ibang kwento na kapag pinatakan ng kalamansi ang pagkain ng aswang, lalabas dyan ang totoong itsura. Pero hindi kami takot dyan. Mabalik tayo sa kwento. Lumipas ang ilang mga araw noon. Nagsimula na akong kumilos. Binalikan ko yung kubo sa liblib o sa gubat noon. Ang naabutan ko ay nagkalat na mga botelya at iba pang mga tela. Bagsak na rin ang bubungan. Wala nang kasikas doon. Kasikas po yung pahiwatig na may tao o ano man doon. Sa makatuwid, nilisan nila yung lugar. Pabalik-balik ako noon hanggang sa dumating ang pagkakataon na may namataan akong isa na paggalagala. Ganoon na lamang ang galit ko kasi nga, yun ay walang iba, kundi si Sario. Sa mga puntong yun ay pasado 7:00 ng gabi. Siyempre, wala sa itaas ng puno. Nasa anyong aswang siya pero nasa ibaba lang. Napapailing na lamang ako. Mantakin niyo yung wakwak yun. Bakit nasa lupa? Hindi niya na siguro magamit ang pakpak niya. Nabali nga ito, diba? At akala ko pa nga noon gagaling pero sa nakikita ko, mukha na siyang baldadong manok. Sinunggaban ko siya kaagad. Akala ko'y manglalaban. Kamuntikan ko pang makagat ang leeg nito.
Basta'y nakakumbabaw na ako sa kanya. Papatayin ko na talaga pero nag-iiyak yun at sinabing huwag daw siyang patayin. Gusto niya daw makatulong. Kaya daw siya napadako sa lugar. Ultimo nahihirapan man pero nais na daw ako makausap nun. Sawa na si Sario sa bangayan at natatakot siya na baka pati ang pamilya niya madamay. Kagad ko siyang niluwagan. Tinanong ko kung anong sadya niya. Dagdag ko pa'y diretsay niya na ako. Minura ko pa yun gawa ng kaduda-dudang kinikilos niya nun. Ayon naman kay Sario, yun umanong mga kauri niya na nasa malayong lugar at namumuhay ng normal. Nire-recruit ni Juan. Nalaman-laman ni Sario na kaya pala mainit ito sa mga gabunan dahil pinatay daw ng gabunan ng pamilya niya. Pero malaking katanungan kung bakit sa iba isinisisi. Naiintindihan ni Sario ang bangayan ng dalawang panig noon pa pero dati pa namang nagkasundo ang mga ito. Nalaman niyang si Juan din palang dahilan dahil ito ang unang nanghamak sa gabunan. At dahil dito, tumagilid ang sitwasyon. Nahulog siya sa isang rason nito na pansarili lang na kapakanan ni Juan talaga. Dagdag pa ni Sario, kung maaari tulungan ko daw siyang paslangin na lamang si Juan noon gawa ng magaling umanong magdahilan si Juan. Nagagawang magmanipula nito ng kauri at napapainit ang ulo ng mga yon. Tapos ang puntirya nga, ang angkan namin. Alam ni Sario na wala daw kalaban-laban itong si Juan sa amin. Ang malalagay lamang sa alanganin noon ang mga nahimok niya. Yun naman ang mga nagsimatay at hindi katanggap-tanggap sa konsensya ni Sario ang mga nangyari. Kako naman, mabuti at natauhan itong hayop na ito. Nagbago ang pananaw. Nabilib ako dahil pumanig sa akin. Sabi ko, kung makikipagtulungan siya, alam niya ba ngayon kung nasaan si Juan? Ayon naman kay Sario, yun umano ang unang sadya niya. Ipapaalam kung nasaan na si Juan nun. Ganun ba? Masyadong mahaba yung salaysay mo na parang kinukumbinsi mo ako ah. Mapagkakatiwalaan ba kita? Hindi kaya patibong to? Hindi, Wardo. Malinis yung konsensya ko at wala akong ibang sadya dito kung hindi makausap ka. Kamuntikan mo pa ako mapatay oh. Kung gusto mo, isama mo pa si Kix eh. Pero sana naman huwag niyo na akong itulak-tulak. Hindi na naibalik pa yung pakpak ko eh. Tapos yung pilay ko sa binte oh, iniinda ko pa. Langya ka naman, Wardo. Hindi naman ako nang lalaban eh. Baka tumakas ka kasi. Mukha mo palang kaduda-duda na eh. Halika, sumama ka sa akin. Tingnan natin kung nagsasabi ka ba ng totoo. Ihaharap kita sa singpangit mong matanda. Sumunod naman siya sa akin noon. Oo at makabagbag damdamin ng mga salaysay niya. Usapang ibang aswang na kasiyan at nananahimik lang. Namamatay ang mga ito dahil lang kay Juan. Pero hindi pa talaga ako kumbinsido. Kapag naiharap ko na ito kay Mang Kix, malalaman niya kung nagsisinungaling ba ito o hindi nun. Patay lahat ng ilaw sa bahay namin. Pinatay ito nang paparating na kami. Siguro, inakalang kalaban. Kung kaya't malayo pa lamang, tinatawag ko na noon ang mga magulang ko. Lumapit noon si Mang Kix kasama pang asawa ni Manang Rowena. At noong makita nila ako, nagulat, lalo na't kasama ko si Sario. Ipinaliwanag ko ang lahat na nais makipagtulungan ni Sario pero tinapik ko sa maipitan si Mang Kix noon. Binulungan ko na kilatisin niya at baka nagsisinungaling lamang ito. Ayun na nga, napatunayang pulido ang salaysay. Dahilan namang kumilos kaagad kami noon. Sumama na sa akin si Mang Kix. Pinuntahan namin ang kuta ni Juan. Malayo-layo ito at muli, nagsisi ako noon kung bakit ko isinama ang matanda. Sana ako na lang pala mag-isa noon. Napakabagal. Mabuti sana kung maayos ang pakpak nitong si Sario para
Ilipad niya na lamang at pwedeng ihulog kung gusto. Biro lang. Nawiwili lang talaga akong pagkatuwa ng matanda para kahit papano. Ako naman ang makabirada. Dati pa akong binibira eh. Hindi ako makaganti. Napasakay kami noon sa pasaherohan. Mga 1 oras ang biyahe bago pa makarating. Sa kanluran ito bahagi. Sa ibabaw lang ng ormok. Liblib yun. Baka kasi matakot ang mga tao kapag binanggit ko ang lugar. Sangkatutak ang wakwak dito noong mga panahon na yon pero hindi naman nananalasa. Maliban na lamang noong nahimok ang mga ito ni Juan sa kapanahunan ko. Nagpapasalamat ako at bihira lamang ang bahay doon. Bagay na masasabi kong malaya kaming magwala doon kapag may engkwentro. Itinuturo na ni Saryo ang direksyon kung saan nakatira ang ibang kauri niya. Pero ang atensyon namin noon ay kung nasaan si Juan. Sinasabi ko sa sarili ko na kapag napuksa lang ang hinayupak na ito ay masasabi kong wala ng banta. Pinauna ko noon si Saryo. Ito din kasi ang napag-uusapan namin ni Mang Kix noon. Ipain ito para palabasin si Juan. Kung pangungunahan ko daw, baka malagay ako sa peligro. Kung kaya't yun na nga at... Alam mo na yung gagawin, Saryo. Mauna ka at saka lang ako lalabas kapag sa tingin ko'y pwede na. Tandaan mo, kapag nagsisinungaling ka, papatayin kita. Ikaw yung uunahin ko kaysa kay Juan. Tumangulang si Saryo at noong magsimula itong maglakad, nagpulasan kaagad kami noon ni Mang Kix. Plano kasi naming magbuklod. Hindi kaagad mamataan. Dama ko noon ang presensya ng wakwak. Aminado ako na maging si Mang Kix ay alam na rin ito. Dahil nga nakikita ko sa kinikilos niya na mapagkakatiwalaan talaga. Mabagal nga lang gawa ng matanda na. Pero wag ka. Dahil kayang pumatay niya ng aswang ng walang kalaban-laban. Isa pang dahilan kung bakit pinauna talaga namin noon si Saryo ay itong tinatawag na teritoryo. Napagplanuhan kasi namin lahat yon at inamin naman ni Saryo kung saan banda ang hangganan na posibleng malaya kaming makamatsyag. Nakatanaw ako kay Saryo. Malapit na talaga siya doon sa bahay. May sumalubong na isang lalaki noon. Hindi ko alam na biglang iinit ang ulo ko noon. Paano ba naman kasi? Itong sumalubong na lalaking ito. Ito yung gumulpi sa akin nung pinasok ko ang bahay kung saan naroroon si Juan. Di ba nga, sinunggaban ako ng kaliwat kanan. Tandang-tanda ko yung mukha nito. Talagang ito yung humablot sa akin tapos dumagan sa dibdib ko noon. Nagsisimula na noong magtayuan ng mga balahibo ko. Unti-unti na akong sinusumpong. Kaya naman pinakawalan ko na talaga yon. Nang makita kong kausap ito ni Saryo, kumalma ako at nakiramdam muna. Hanggang sa bigla yung dinala ni Saryo patungo sa kinaroroonan namin. Sabi ko sa sarili ko, malamang ay ipapakausap sa amin ito. Bagay na, hindi kami nagkamali nun. Nang makarating kasi sa liblib ang dalawa, tinawag ako ni Saryo. Nagulat pa nga noon ang kasama nito dahil hindi inaasahan ang pagbungad ko. Akma yung tatakbo pero hinarangan ni Saryo yon. Kung kaya naman doon ay sinakmal ko ang damit nito. Kinaladkad ko sa masukal. Sinakal ko yun dahil mag-aanyo ng wakwak at baka lumipad pa. Sabi ko, wag na wag siyang gagawa ng mga kilos na hindi ko magustuhan. Ipinaliwanag ko din sa kanya na kung gusto niyang mamatay talaga ay pwede siyang magpatuloy sa pagsama kay Juan. Pero kung pipiliin itong mamuhay pa, mas magiging mahaba pa ang buhay nito. Ang sarap na talagang sundutin ang dalawang mata nito, Sir Seth. Pikon na pikon ako nun. Yung pagkaladkad ko nga sa kanya ay ganti ko na yon. Mabuti naman at naghunos tili ito. Pinagmumura yun ni Saryo. Sinermonan ng sinermonan. At doon ay naging kumbinsido na ako na totoo ang motibo ni Saryo.
Ngayon ang nangyari, dahil nga sa parang pumapanig na sa amin yung wakwak na kinaladkad ko noon sumunod yun sa utos ni Saryo. Dalawa na silang bumalik sa bahay. Naririnig ko kay Saryo na si Juan lang ang kailangan namin doon. Pagkarating sa bahay, tinawag na si Juan. Walang alam ito sa kung anong pakay ng dalawa. Nakikita ko naman na parang sumasakay na itong kasama ni Saryo. Yun bang tipong hindi nagpapahalata. Lumabas na bahay si Juan. At dito na, sobrang bilis ko noon na tumatakbo na parang aso at sumunggab ka agad nun. Nagkabuno kami sa harap mismo ng mga kauri ni Juan. Yung nasa bahay na iba, nagsisipagsilip ito sa bintana. Sinisigawan naman yun ni Saryo na huwag makikisali dahil may mamamatay lang. Para bang nagulat pa ang mga yon. Pero nakinig kay Saryo. Maya-maya'y lumapit na si Mang Kix. Alam niyo itong kasama ni Saryo. Nakutosan ni Mang Kix nun. Sabi ni Mang Kix ay ito kasi daw yung nanghingi ng responde kung kaya dinumog kami ng sangkaterbang mga tao nun. Matagal ang pagbubuno. Masasabi kong malakas pala talaga si Juan kahit wala itong karunungan. Bagay na parang biyasa siya sa larangan ng pakikipagbuno. Maya-maya'y nakapagpalit ito ng anyo. Napunta kami doon sa may sapa. Nilipad ako nito. Akala ko pa nga'y malalaglag ako. Basta parang saranggolang bumulusok yun pababa nang mahawakan ko ang pakpak niya. At doon ay naging pabor sa akin ang sitwasyon. Naipit siya at talagang pinagkakalmot ko ang katawan niya noon. Hindi pa ako nakontento. Kinagat ko ang paa nito, tapos binali. Gaya ng sinabi ko ay huwag kayong magtaka dahil hindi ako tao. Mas malakas pa ako sa wakwak. Basta, sa lupa lang ang labanan. Matapos noon na hindi na nakatayo itong si Juan. Binatukan ko ng binatukan ng bunbunan na parang bata noon. Inis na inis ako pero hindi ko pa siya planong patayin. Nais ko pa noon na maglabas ng sama ng loob. Sinabi ko na hayop siya, na sobrang kulit niya. Baliw na wakwak at pinagkainteresan pa talaga ako. Samantalang ang pagkamatay naman ng pamilya niya. May kinalaman nga mga gabunan pero kasalanan din naman niya yon. Isinaksak ko sa kokote niya yon at dalhin niya itong salaysay ko sa impyerno. Aba, nagalit pa. Kung kaya ayon. Kasuklaman niyo na ako pero binunot ko yung ulo niya. Wala na yung sabi-sabi pa. Mahirap man sabihin pero naligo talaga ako ng dugo niya. Gusto kong sipsipin ang dugo kaso pangit yung lasa. Totoo pala talagang sabi-sabi. Pag pangit ang ugali, pangit ang kaluluwa. Maging ang laman nito ay pangit talaga. Ipinakita ko ang ulo nito sa mga kasama. Harapan kong sinabing huwag sundan ng yabag ni Juan. Kung ayaw nilang ganito din ang mangyari sa kanila. Doon ko na inamin ang lahat. Kaya sila nababawasan na itinutugis ko mga ito. Ako ang pumatay sa kanilang kasama at hindi nila natagpuan ang labi. Dagdag ko nun, marahil ang napatay ko ay mga mabubuti. May pamilya, mga nahimok lamang ni Juan. Pero hindi ko na kasalanan yon. Kung pinili nilang panigan si Juan ay pipiliin din nila ang kahihinatnan. 5 ang lahat ng yon, maliban kay Saryo. Hindi sila nakapagsalita. Parang ako nung kung sinong biyasa gawa ng ang yabang kong magsalita nun. Pero tingin ko ay naiintindihan naman nila ako. Matapos noon ay pinauwi na ni Mang Kix sa mga ito pero bago mangyari yon ay pinabaunan niya ng mga marka na kung sakaling may gawin itong mga hakbang, masusubaybayan namin yon. Alam niyo naman kung ano yung marka-marka, di ba? Totoo ito. Marunong din ako magmarka. Kung minsan pa nga'y nagmamarka ako ng mga buntis. Ewan ko kung bakit gustong-gusto ko yung mga buntis pero wala
Napakabango nila, Sir Seth. Pero promise, ni isang beses ay hindi ako pumatay. Lalong-lalo na ng buntis. Nakakapang-aswang ako pero hanggang amoy-amoy lang. Hanggang dun lang. Tinamaan na rin ako ng bagakay noon. 2 beses tapos may pagkakataon pa noon na gumuho ang bubungan nung nasa ibabaw ako ng bahay nakatiktik. Para akong pusa noon na mabilis na umalis. Ako na lang yung nahiya noon sa nagawa ko. Kamuntikan pa ako maampas ng itak. May mga bakas pa nga ako ng pilat sa katawan. Karamihan ay galing sa itak, sa bagakay, sa punyal, sa baril at mainit na tubig. Aswang ako at kahit anong pigil ko sa sarili ko, nangaaswang talaga. Kaya nga bilib na bilib ako sa mamay ko kasi nga kaya niyang hadlangan ng sumpong niya. Lalong-lalo na kapag may buntis o may kapapanganak na sanggol. Pero alam niyo ba na sa lahat ng sandata, ang pinsala ng bagakay lamang ang sobrang tagal maghilom ng sugat. Hindi dahil sa may sumpa sa amin yan, kung hindi talagang makamandag ang bagakay. Para akong may sakit na diabetes na lumalala eh. Kala ko nga mamamatay ako pero sa kabutihang palad, gumaling naman. Matagal nga lang. Mabalik tayo sa kwento. Akala ko ay tapos na. Wala na. Yun lang namang siwa ng tinik sa buhay ko. Pero mali pala ako nun. Naging sunod-sunod na ang kaganapan nun. Kabi-kabila at tuluyang nabunyag ang pagkatao ko sa mga residente. Lahat din naman kasi ng mga subok na yun ay kasalanan ko rin. Kagaya ng sinabi ko, may pagkapilyo ako. Pero hanggang doon lang. Hanggang sa pananakot, pagmamasid-masid lang. Hanggang sa amoy-amoy. Pero wala. Nakilala ako at talagang dinumog ng mga tao ang bahay namin noon. Si Mang Kix ang sumalo sa lahat ng sermon ng mga ito. Lumayas kasi ako noon. Hindi ako nagpakita sa lugar namin. Para na akong pugante na nagpapalaboy-laboy sa gubat. Si Mama Carmen ay dinadalaw ako. Pinapauwi dahil wala na daw yung mga tao. Kako naman, hindi ako uuwi gawa ng nahihiya ako sa lugar na yon. Kasalanan mo din naman. Hindi mabubunyag ang pagkatao mo. Tingnan mo yung sarili mo. Mukha ka ng aso. Bumagsak yung katawan mo. Umuwi ka na. Pinaniwala na ni Mang Kix na hindi ka aswang. Sinabing nasa ibang lugar ka nagtatrabaho at baka nagkataon lang. Baka iba lang yun at napagkamalan ka. Sabi ni Mang Kix, papanong ikaw yung gumapang sa ilalim ng silong at yung aswang na lumusot sa bubong dahil nga gumuho. Eh wala ka naman sa bahay at hindi ka pa umuwi. Sige na, umayos ka dyan. Sabi ni Mama. Umuwi ako noon. Halos hindi ako makatitig kila Manang Rowena. Lalo na kay Kaykay. Pinagtatawanan ako. Hiyang-hiya talaga ako noon. Ikaw ba naman ang mahuli dahil sa kahangalan? Ito yung tipong gumuho yung bubong at yung nabuhusan ako ng mainit na tubig. Nakilala ko noon. Kasi nga, hindi buo ang pagpapalit ng anyo ko. Hindi yun kabilugan ng buwan. Mabuti na lang at nakalusot ako dahil sa pagpapaliwanag ni Mang Kix noon. Kinapalan ko yung mukha ko. Hanggang sa kalaunan parang nasanay na ako at nakikisalamuha na. Pero malaki ang pagbabago ko noon. Nag-iingat na ako. Nang-aaswang pa rin pero hindi na talaga lumalapit sa bahay. Nakasalalay kasi ang reputasyon ng pamilya namin dito. Siguro, nasa 19 na taong gulang ako noon. Sa hindi ko inaasahang sandali, nakita kong may bumibisita na dito kay Kaykay. Lalaki, matipuno at parang mayaman. Siyempre nagsiselos ako. Natural naman siguro yun dahil may gusto talaga ako sa babae. Tapos nakikita ko pang pinapaunlakan naman ni Kaykay yung manliligaw na yon. Hanggang sa nagtuloy-tuloy yon. At siyempre, natanggap ko na ito kalaunan. Pero inalam ko ang pagkatao nitong lalaking ito. Pangalanan natin siyang Vicente. Isasali na lamang natin kasi nagkaroon talaga ng hindi magandang pangyayari
at kinalalang ko pa nito ni Vicente. Hindi ko alam noon na sa kabila ng kabaitang nakikita ko dito, sa tuwing binibisita nito si Kaykay, napakababaero pala. Nagtutulak pa ng ipinagbabawal na gamot. Kaya pala ang daming pera at mayaman dahil sa bisyong pinamamalakad nito. Nalaman ko ang lahat ng yon nang minsang puntahan ko ang lalaki. Tanggap ko naman kung mapapamahal si Kaykay rito pero hindi ko tanggap yung mapupunta lamang siya sa ganoong klaseng tao. Marami din itong mga alipores, Sir Seth. Labas-masok sa bahay at minsan pa may pumaparadang sasakyan at alam ko kung ano ang transaksyon nun. Tapos ay madalas pumupuslit ito sa isang bahay. Malapit lamang yun sa tirahan ni Vicente. Doon sila tumitira ng droga. Anong ginawa ko? Ito siguro yung mga sandaling naging mabuting nilalang ako. Para akong pulis nun. Kahit papaano'y napatigil ko ang kalakaran nila na siyang malaking epekto sa mga kabataan. Yung mga taong katransaksyon nila ang inuna ko noon. Lahat ng mga yon ay tinakot ko. Gabi-gabi kong dinadalaw. Alam niyo na, kapag may droga na sa utak, tapos tinakot mo ng tinakot, mababaliw. Kinagambala ko tapos ginugulat. Yung tipong susulpot na lamang ako at gugulantangin ko sa napakapangit kong mukha nun. Anong kinalabasan ng magreklamo? Sinabing halusinasyon lang. Talagang hindi ko tinatantanan ito hanggang sa bumigay na ang utak. At yun, hindi na lumalabas pa ng bahay. Katunayan, naparehab pa yun. Ito na, si Vicente na. Binagat ko si Vicente sa mismong lugar kung saan siya pumupuslit kapag nagdodroga. Una, nagulat siya pero hindi natakot nun. Dahil syempre, nasaan yung tao ako at kilala niya ako nun. Harapan yun at may kasama siya. Tapos gabi pa. Dalawa yung kasama niya nun. Sinabi ko na kapag nagpakita pa itong si Vicente sa amin, may mangyayari sa kanya. Sinabi ko din kung anong kalokohan niya. Pinagtawanan ako. Ano ba daw ang pinagsasasabi ko at pinaparatangan ko daw siya noon? Sabi ko sa kanya, yung paratang ko, totoo. At kung gusto niya ng patunay ay may gagawin ako noon. Sobrang lakas naman ng loob mo, Wardo. Anong patunay? Saan? Pwede ba umalis ka na sa harapan ko? Tumango ako at nagwika ako ng, gusto mo talaga. Ihanda mo yung sarili mo. Maraming salamat. Umalis na ako ng pagkasabi ko. Pero nagtago lamang ako sa isang banda. Inantay ko noon na pumasok sila sa may isang pasilidad. At noong pumasok na, dito na ako kumilos noon. Naiisip ko noon na magpupulasan talaga mga ito. Itong pinagpupuslitan na bahay, napakaraming mga exit. May maliliit na pintuan, butas, mga makikipot na eskinita na siyang magiging labasan ng mga parokyano sa oras na mabulabog ng mga pulis ang lugar na yon. Alam ko yun kasi nga, inalam ko talagang sistema ng lugar. Nakikita ko sila noon sa isang silid. Nasa siwang ako sa likuran. Sa isip-isip ko, kapag binaklas ko to, talagang may mangyayari. Nakita ko yung pag-aano nila ng droga. Ini-inject yun. May iniinom pa. Hindi pa gaano partikular ang hitit sa mga kapanahunang yon na yun bang tinatawag na bato. Noong tingin kong papaalis na mga ito, binaklas ko ang dingding at walang ano-anong sinakal si Vicente. Nasaan yung tao lamang ako noon pero yung mga mata ko, itim na itim na. Nagpupumigla si Vicente. Sumisigaw ito at sinusubukan akong palaganon. Pero hindi ko ito pinapakawalan. Yung dalawang mga kasama,
Sumibat na. Yung may-ari ng bahay, nabulabog pero nang pumunta banda doon sa silid puslitan. Dali-dali kong kinadadkad itong si Vicente palayo ng lugar. Nag-iiyak yun at hindi ko siya pinapakinggan. Hanggang sa masiguro kong nasa malayo na sa kabahayan. Doon ko na ito kinausap. O ano? Mali ako o tama? Gusto kong marinig sa bibig mo yung kung anong nakita ko. Ano na? O baka naman bunutin ko tong ulo mo. Gusto mo? Tumatango-tango si Vicente noon. Tama daw ako. Isa daw siyang tulak at gumagamit din. Hindi na daw siya magpapakita sa amin noon. Sabi ko naman sa kanya, lahat ng sakop sa panig namin mababait at protektado ang isa't isa. Kapag may nang himasok, dapat ay ganoon din ang prinsipyo. Pero kapag isang pasaway, papatayin ko. Pasalamat ka at ito lang yung sinapit mo. Yung iba mong mga kasama, yung isa doon nabaliw. Huling pagkikita na natin to, Vicente ah. Itong nakikita mo sa akin ngayon, pahapyaw pa lang to. Kapag nagalit ako ng lubos, aba, karne talagang kalalabasan mo. Wika ko nun. Sabay alis ng walang ano-ano. Nang makarating ako sa bahay, ikinumpisal ko yun kay Mang Kix. Kahit papano kapag gumanti yon ay alam na ni Mang Kix ang lahat. Hindi naman nagalit si Mang Kix. Kagad niyang isinangguni kay Kaykay at sa pamilyang impormasyon. Nalaman ni Kaykay at galit na galit ito. Napaiyak ako nun. May malalim na pala silang ugnayan. Katunayan ay may nangyari na umano sa kanila. Kumbaga, sila na. Tapos nalaman-laman niyang ganun pala ito kasalbahe. Parang dinurog ako noon gawa ng narinig ko ang relasyon nila na may ano na talaga. Sobrang nagselos. Pero buo na ang puso ni Kaykay na iwanan yon. Sinabi din ni Mang Kix na ako ang nakamatsyag sa mga kalokohan noon. Na-concern ako kay Kaykay. Alam niyo ba kung anong nangyari? Kinausap ako ni Kaykay. Bakit daw sobrang lalim ng pagmamalasakit ko? Bakit naisipan ko yung mga pag-iimbestiga? Doon ko sinabi ang lahat. Yung nararamdaman ko sa kanya. Na alam kong kahit na gusto ko siya ay hindi niya ako magugustuhan. Gawa ng aswang ako nun. Tanggap ko yun pero hindi ko siya papabayaan. Na ilalagay ko siya sa tamang tao nun. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko sa mga naging salaysay niya matapos kong makapagsalita. Bakit hindi ko umano sinabi sa kanya? Wala umano siyang pakialam kung aswang ako. Alam niya umano kung gaano ako kabait nun. Bakit pa umano nagsisilbi sa Kaykay doon kung masama kaming tao? Gusto niya rin umano ako. Maliit pa kami. Bakit umano hindi ko sinabi kaagad? Ayan tuloy at napunta siya sa iba. Isang sabi ko lang umano sa kanya noon ay sasagutin niya kaagad ako. Muli niya akong tinanong kung mahal ko ba siya o hindi noon. Napatulala ako, Sir Seth. Parang nabahag ang pagkatao ko. Hindi kaagad ako nakapagsalita noon. Nakatitig lamang ako sa kanya. Napakasaklap makatitig na para bang hahalikan ako. Dagdag pa niya, kahit naging kasintahan niya si Vicente, hindi umano nagbago ang pakiramdam niya sa akin noon. Nasabi ko naman na diba, kaya ako nagawa yun at may malasakit ako sa iyo dahil nga mahal kita. Ano pa bang gusto mong palabasin? Kunwari pa ako na parang hindi ko get sa mga pinupukol niya. Gusto ko lang kasing linawin ang lahat. Doon na niya ako hinalikan. At alam niyo ba na nakita ito nila Manang Rowena? Walang kibo sila noon. Nakita kong napangiti pang matanda. Maging yung asawa nito ay napatango. Si Mang Kix naman ay nagparinig na ayon dito. Sigurado daw ba si Kaykay? Baka magsisi pa ito sa uli. Delikado daw akong aswang. Napamura ako noon. Nagkataon pang naroroon si Sario kasi nagbigay alam ito na
makikipagsundo umano ang uri nila bilang panghuling pulong para putulin na ang bangayan. Nakantsawan pa ako. Para silang mga bata noon ni Mang Kix. Nagkasikwa ng dalawa. Pero laking tuwa ko dahil harapan silang sinagot ni Kaykay. Ang sabi ni Kaykay ay mas pipiliin niya pa ang isang aswang na alam niya ang totoong pagkatao kesa naman sa isang tao na sa huli na siya magsisisi. Ayun, para bang sa mga sandaling yon, pamamanhikan na. Gawa ng si Papa Roy, kinasundo ang mga magulang ni Kaykay. Parang iisa lamang ang isip na sa lalong madaling panahon umano, ikakasal kami. Napalunok na lamang ako ng laway noon. Matapos lang noon, tong si Kaykay, doon na sa bahay namin natulog. Doon mismo sa silid tulugan ko na kung saan katabi niya ako. Abay syempre, may nangyaring aswangan. Ala ka namang magdadasal kami sa loob, di ba? Makalipas ang 2 buwan ay naikasal kami. Yung mga kabangayan o kauri ni Sario, mga bisita namin. May iba namang mga kaanak namin sa side ni Papa Roy. Basta, naging magandang pagdiriwang at pag-iisang dibdib namin noon. Masaya ako. Sino ba namang mag-aakala na magiging kami? Noon pa man ay naisip ko na hindi talaga pwede pero nangyari. Posible pala. Kumbaga, siya yung forever ko. Bumukod ako ng bahay noon. Doon sa kabilang lupain namin kung saan dito nagninegosyo ang mga magulang ko. Alam nyo, kahit saan pa ako magpunta, nakabuntot talaga sa akin ang banta noon. Hindi na ako nang aaswang sa mga puntong yun pero may mga subok pa rin. Sa kabutihang palad ay nagagawa ko namang malampasan ito. Pero iwas na iwas talaga ako sa mga tao noon. Hindi ako nakikisalamuha. Naitago ni Mang Kix ang presensya ng pagiging aswang ko. Pero may mga taong magagaling kumilatis ng aswang kahit na sa tingin lang. Ang inaatupag ko noon ay negosyo na lang. Ito din kasi ang pinamana sa akin ng mga magulang ko. Pero ang namamahala ng lubos o nagbibigay ng mahabang oras ay si Kaykay. Bali, binigyan kasi ako ng pangkabuhayan ng mga magulang ko noon. Mga 25% ng negosyo nilang ibinahagi sa akin. Palakihin ko na lamang daw ito. Nagkaroon kami ng 2 supling. Ang isa ay nagmana sa akin. Ang isa tao. Hanggang sa ngayon sa awa ng Diyos, buhay pa rin ako. Pero ito lang ang masasabi ko. Huwag kayong matakot sa aswang. Mas matakot pa kayo sa mga taong nakakasalamuha nyo. Dahil yung aswang, alam ang salitang prinsipyo. May respeto. Oo at may sumpong kami pero hindi lahat ay pumapatay ng tao. Iniiwasan namin yun dahil nga may pamilya kaming posibleng madamay. Siguro, yung mga nasa liblib ang mga delikado. Yung tipong ayaw mamuhay kasama ng mga tao nun. Kasi kapag ganon, may mga motibo sila pero bihira naman yung ganon. Kadalasan kasi mga kapitbahay nyo lang. Kapag nabigyan ako ng pagkakataon, ikikwento ko ang mga naranasan ko habang may pamilya ako. Basta, may mga pagkakataon doon na kamuntikan ng mamatay si Kaykay. Pero sa ngayon, hanggang dito na lamang muna Sir Seth. Maraming salamat, mga kagiliw. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, mag-message lang po kayo Ayun, unahin natin yung mga members natin na nag-renew at yung mga bago natin. Maraming salamat sa mga bago, si Aliana Dabu and Freda Leopardas. Happy 1 month Joseph Estrella and Nana Idrala and Abby Tut. Happy 7th Bakela Cafe. Happy 10th Rachel Calling. Happy 18th Clarice Putian. Happy 21st Alin 13 David.
Happy 27th, Zombie Show 125. Happy 29th, Leia Andesa. Happy 41st, ang aking Maris. Happy 43rd, with Marge Soriano. And happy 48th, Raymond Salonga. Sa mga nag-message naman, Sir, pa-shoutout sa YouTube channel mo. 8 months na po akong nag-asbaybay sa imuhang channel from Davao del Sur. From Rosel, Lawanan, Omongos. Thank you. Sir, magandang gabi or umaga po sa inyo. Nais ko lang po mag-request ng greeting para sa boyfriend ko. Birthday niya ngayon. Belated happy birthday, November 7. Matagal na po siyang tagapakinig mo. Ang dami na din niyang nahikayat na listeners na ang mga katrabaho namin. At ultimong kapitbahay ay araw-araw po siyang nakikinig sa inyo. As in araw-araw, kaya't sana po ay mapansin niyo itong message at mabati siya sa susunod niyong upload ng isang maligayang kaarawan. Belated happy birthday po, Marel de los Reyes. Marel de los Reyes, happy birthday, belated happy birthday. Pasensya na po, hindi na tayo madalas nagpapa-shoutout. Maraming salamat, maski ako ay fan niyo na rin. Pwede mong pakibati din Nets Eat Team Kitchen. Nakikinig din po sila habang nagluluto sa catering business po kasi kami. Ayun, good luck sa business nyo. From Eliza May Gamit. Thank you po sa inyo, belated happy birthday, Sir Marel. Next is magandang araw, sir. Araw-araw din po ako nakikinig sa mga upload mo. Nakaka-addict talaga buong araw. Naka-headset ako, nakikinig habang nasa work hanggang pag-uwi. Patibinan ko po si Mama Aileen Gaila or Haila, nayanggaw ko din po sa pakikinig sa'yo. Pabati naman po sa mga anak ko, Jo Marie Andres, Marjorie Andres, at Jerin Carl Andres. At ang mga mababait ko mga in-laws, si Alaysa Gaila at Baby Bokyo Ashar. At syempre ang aking pinakamamahal na mama ng buhay ko ay pinakamamahal na mama ng buhay ko, ang aking asawa Jason Gaila Reyes. I love you so much, Be, at more power sa programa mo. God bless po always from Balo Basha. Sir, pa-shoutout po. Ang kwento mo lang ang pinapakinggan ko kahit nasa trabaho. Kahit nagtrabaho ako, ang kwento mo lang po ang pinapakinggan ko. Minsan magulat pa ako nang biglang dumating ang amo ko at magsalita siya. Yari ka. From Cheljans Bartolo Ebido. Thank you. Sir, magandang araw po sa inyo. Sana sa magandang kalagayan po kayo. Pa-shoutout po sa pamilya ko sa Capiz, Obamos family. Sobrang ganda po ng 12 Bolitas. 3 beses ko nang napakinggan. Hindi nakakasawa ang kwento, pati na rin yung iba pang kwento about sa 12 Bolitas. Maraming salamat. From Rafael Obamos. Thank you po. Sir, magpapadala sana ako ng kwento at the same time magpapa-shoutout na rin po. Sobrang addict po kami sa pakikinig sa channel mo. To the point na kahit pa ulit-ulit na yung pinapakinggan namin sa work, ayos lamang po. Avid listener po kami from Banlat, Quezon City. Pabati naman po sa mga katrabaho kong sina Princess, Maricar, Adrian, Alan, Jerome, and Amay ba or Amay? All the way from Banlat, Commissionary, pa-shoutout naman po. Maraming salamat, sir, for being our daily relaxation routine in a stressful day. Madel Villanueva. Di ko pa pala nasama sa greetings yung ultimate crush ko sa work, si Norly Villanueva. Salamat from Madel Villanueva. Nax, asawa mo to, no? Yan, thank you sir. Pa-shoutout po ulit. Pa-shoutout po sa mga kaibigan kong nawaan ko na ng pakikinig sa inyo. At sa tindahan sa tapat namin na Telmo din yung pinapakinggan sa tuwing nabili ako. At sa partner kong si Jean na nayanggaw ko na din sa pakikinig sa inyo. From Rex ng Cavite City. Hello po. Sir, pwede pong pa-shoutout sa Pameron family kay Hailey, Mary Jane, Harvey, Cyrus, and Pamela. Pa-shoutout po all the way from Chicago, Illinois. Thank you from Marvy Hamoy Pameron. Thank you po. Pa-shoutout po ako nagsubaybay sa iyong mga story from Qatar. From MD Fukbet Gape. Sir, good evening po. Pabati po ng happy birthday. Belated happy birthday, November 6. Nabaliw na ako kakapakinig ng kwento nyo from Keyan Cabais, Saudi Cobar. From Taytay Gonzalodo. Belated happy birthday. Sir, pa-shoutout po sana ako noong October 25 kasi 27 po birthday ng asawa ko noon. Kaso naka-away po kayo. Yon. Baka po natabunan na yung message ko. Baka po pwedeng pa-shoutout na lang po kahit late na. Happy birthday sa asawa ko, Larry Francisco Jr. Ingat lagi sa trabaho mo, sa kalsada. Mahal ka namin ng mga Aspin babies natin. Maraming salamat po, sir. Lagi po kaming nakikinig mag-asawa ng mga kwento nyo at inuulit ko pong pakinggan ng iba pag wala po kayong bagong upload. From Emilan Bayona. Thank you po. Sir, shoutout, lagi po akong present sa pakikinig. Sana po mabasa ako. Mabasa mo. Ako pala si Irene from Valenzuela City. Thank you, sir. God bless. Thank you, Ma'am Irene. And last but not the least, sir, lagi po ako nakikinig pero hindi niyo po ako binabati. Sorry na. Patuloy pa din po ako nakikinig sa mga kwento mo. Ito na po.
yung libangan ko. Katunayan habang nakikinig ako while doing paperwork sa mga gawaing bahay ay masasabi kong naianggaw na din ang mga kwento mo ang mga kapatid ko na si Marilyn Mediavillo David, yung pamangkin ko na si Nicole David, lalo ng higit ang aking anak na si Leah Christine Merles. Grabing tuwa nila nung pinarinig ko sa kanila yung time na binabasa niyo ang email ko after ng isa sa inyong kwento. Sana'y marinig din po nilang kanilang mga pangalan na binabati nyo dahil talagang wala silang ginagawang libangan kundi ang inyong mga animation sa Proyekto Helmo at mga kwento ni Thelmo. Mga tagahanga po sila at wala silang ibang gustong pakinggan kundi ikaw lang, Dax. Naghiwalay man kami ng ex ko, hindi naman po ako nakahiwalay sa libangan kong to. Maraming salamat po, Ma'am Tintin. Thank you po sa inyong lahat. Ay mga kagiliw, maraming salamat po sa inyo. Happy weekend po. Thank you.